Magandang araw po sa inyong lahat. Kung ayaw niyo po mahirapan sa English, mainam pong matutunan niyo po muna itong mga lesson na ibibigay ko sa inyo. Okay, na kung saan ay napakadali lang po matutunan at lagi pang ginagamit ng mga Amerikano. At hindi lang po yon. Gagaling din po kayo sa pagta-translate ng inyong Tagalog na mensahe patungong English sa madaling panahon. Okay? At sa kapag ito'y ginamit nyo, may bibigay nyo yung eksaktong ideya na gusto nyong ibigay doon sa inyong kausap na Amerikano. Okay, maunawaan po kayo ng husto. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya sana po tapusin nyo po ang ating video. Bali, napakadali lang po ito. Pwedeng-pwede po sa mga baguhan at saka sa may galing na sa English. Kasi ito po ay hindi po basta-basta rin po napapansin. Pero gamit na gamit sa pakikipag-usap. Okay? So, ito po yon. Ang tatandaan nyo lang naman po ay dalawang salita. Okay, at gagaling na po kayo sa English. Katulad po nito, bumangon ka, get up. Magmadali ka, hurry up. Tumayo ka ng maayos, stand up. Umupo ka ng maayos, sit up. Gising na, wake up. Magpakatanda ka, grow up. Magpainit ka muna, warm up. Magpalista ka o kaya magparehistro ka. Sign up. Galingan mo, step up. Sandali lang o kaya tigil, hold up. Ubusin mo ang iniinom mo, drink up. At ang huli, manatili kang gising o kaya manatili kang nakatayo. Okay? So, napakadali lang po nito tandaan. Dalawang salita lamang po. Tapos isa lang naman talaga ang inyong tatandaan kasi ang nasa dulo, puro up, puro preposition up. Okay, ang tatandaan nyo lang ay itong get, hurry, stand, sit, wait, tas dadagdagan nyo lang ng up. At saka maganda dito, kitang-kita nyo na kung paano nyo itatranslate itong mga Tagalog na mensaheng ito. Na mapapansin nyo, ilan po sa mga nandito ay lagpas ng dalawa sa Tagalog. Pero pag tinranslate, dalawa lang pala. So, yan din yung mga magandang matutunan nyo. Kaya sana pag-aralan nyo at saka yung mga nakaraang videos natin at susunod pa para gumaling po agad kayo mag-English. Okay po?